2 weeks. 2 weeks ko na siyang ginagamit, tong Soplada. Yan. So, sa 2 weeks na yon ay ito pa lang yung nabawas sa akin. So, kalahati. Kasi hello mga mamshies and welcome back to my channel. So, for today's video ay gagawa ko lang ng review itong Soplada and itong ginamit ko na placenta soap. So, itong placenta soap, ginagamit ko to. Inag-stop muna ako kasi humapdi yung mukha ko nung pang 3rd day na. Humapdi siya dito sa part ng cheeks ko. Dito. Pero overall, gusto ko siya. Pati sa body, ito na rin yung ginagamit ko. Ito yung placenta soap. Hindi ko lang alam kung magkano to sa Pilipinas, pero nabili ko siya dito ng $8 sa may Filipino shop. So, itong placenta, acting anti-aging, parang mas in-upgrade pa nila yung product nila. Renew damaged skin tissues and fades away skin blemishes. Recommended for everyday use for healthier and younger skin. Yun yung napansin ko sa kanya. Nung ginagamit ko to, ang napansin ko sa kanya, sobrang banat na banat yung mukha ko after. Tapos, ang nagustuhan ko lang sa kanya, yung fragrance, hindi siya maamoy. Kasi yun talaga yung gusto ko sa isang cleanser. Nire-recommend ko lagi na yung hindi ganun kaamoy. Kasi to, wala ka talagang maaamoy sa kanya, which is good. Kasi, ibig sabihin, hindi ganun ka dami ng chemicals yung nilagay nila sa soap para lang matabunan. Kasi naglalagay na maraming perfume para matabunan yung amoy nun. Wala, yung brand name niya pala is Renew. Renew placenta. Tapos si Pauline Luna yung ano niya, yung nandito sa picture ng soap. So, yun. Bali, in-stop ko muna siya nung pang 3rd day. So, yun. Itutuloy-tuloy ko lang ulit yung paggamit nito pag natapos ko na yung isang soap na ginagamit ko. So, yung isa naman sabon na ginagamit ko is this one, the Soplada. Ayan siya, mga mamshies. So, this one is a Brilliant Enhance Fast Whitening with glutathione, kojic acid, alpha-arbutin. Ang kinagandaan nito, may glutathione na, may kojic acid, may alpha-arbutin, plant extracts, and rose hip oil. Ang pinakagusto ko sa kanya is meron siyang SPF 20. Hindi ko alam kung paano nilalagay dito yung SPF 20. How to use this? Hindi ko na ginawa yung... Kasi sabi, 2 to 3 minutes ibabad sa mukha. Hindi ko siya ginawa, mga mamshies. Ang ginawa ko lang, siguro mga 1 minute lang na nilather ko siya. Kasi ayoko naman na magstay ng ano. Yun ngang placenta soap, ganun din yung ginawa ko. Halos 1 minute lang, pero nag-hapdi pa rin. Ayoko lang nang magkaroon ng ganun. Lather the soap to your palm and apply it your face and body. You may leave it for at least 2 to 3 minutes, then rinse for better result. Ang maia-advise ko lang siguro, pag meron kayong concern areas, like sa mga singit, sa kilikili, ganyan, na yung mga uneven skin tone talaga, minsan sa leeg, ibabad nyo doon ng 2 to 3 minutes. Hello guys, so nagbabalik. So, share ko lang my overall thought about this product. So, at this stage, ginagamit ko na siya for 2 weeks. 2 weeks ko na siyang ginagamit, tong Soplada. Yan. So, sa 2 weeks na yon ay ito pa lang yung nabawas sa akin. So, kalahati. Kasi hiniwa-hiwa ko nga siya. Yung iba nandun pa sa bathroom. So, overall thought about this is really good. For me, ito yung nag-work sa akin. So, hindi ko lang alam sa iba kung mag-work din sa inyo. Pero sa akin, ito yung nag-work. So, nagustuhan ko nga sa kanya kasi may SPF 20 na rin siya. Tapos, ito, ano pa, mabula siya. So, pag ginagamit nyo siya, yun, mabula. Ang kinagandahan pa sa kanya is, meron na siyang L-glutathione, kojic acid, alpha-arbutin, and rose hip oil. So, 4 na yun, pag pinag-combine mo yun, maganda yung benefits sa skin. So, ito kasi yung ginagamit ko talaga, kojic,
yung sinabi ko sa inyo yung placenta na yun. So, in-stop ko muna siya kasi I'll think good, okay yung placenta kung meron kang ginagamot sa skin mo. Halimbawa, marami kang problema or freckles. Tapos, mga age spots, ganun. Yun, gumamit kayo ng ganun. Pero, hindi siya for the long run na pwedeng gamitin. Pwede siyang gamitin lang pansamantala. Halimbawa, for treatment, parang pang 1 week, ganun. Pwede nyo siyang gamitin. Pero, I don't think it will be okay na gamitin siya in the long run na pang maintenance. Ito, super mild siya. Pwede siyang gamitin as a maintenance. So, yun nga kung sa Pilipinas, halimbawa, hindi ka naman makabili ng ganun kamahal na soap, 'di ba? Ito, soap Plada. So, dito sa Australia, nabili ko siya sa Labale sa AU. Ilalagay ko yung link nila dyan sa description box kasi doon ko nga to binili, nung tinry ko. So, nag-check lang ako ng mga reviews about soap sa YouTube last time. Tapos sabi ko nga, try ko nga to, gawa ng review nung soap Plada, try ko siya. So, ang una kong ginamit, yung ang Kojic. May natira pa nga ako kasi dalawa yun Dalawa yung Kojic na yun So, yung isa nandyan pa, tapos yung isa, hindi ko na rin siya ginagamit kasi mahapdi nga siya sa balat. Parang talagang yung layer ng skin mo, talagang inaano niya. Talagang inaalis niya. Mahapdi siya. So, yun. Overall, this one is good. Wala ako nakikitang downside sa kanya. Maliban sa, huwag niyo siyang ibababad sa sa shower. Halimbawa kukunin niyo siya, halimbawa pagkatapos niyong maligo, kunin niyo siya, ibalik niyo siya dito or ilagay niyo siya sa sa dry na nalagayan kasi pag naano siya sa tubig, kasi naiwanan ko one time yung soap ko na hiniwa doon, na nandun lang, natunaw siya guys. So, yun. Ang kinagandaan sa kanya, madali siyang hati-hatiin. Pero yung placenta na isa, yung rain nyo nga, nung hinati-hati ko siya, nagkadurog-durog siya. So, yun, ganun siguro talaga yung effect ng sabon. Pero, ang kinagandahan doon sa soap na yun, hindi siya ma-fragrance. Maano siya, ang content niya. Tapos, hindi siya ganun madaling matunaw. Kasi sobrang tigas talaga niya. Yun lang talaga, mahapdi lang talaga siya sa balat ko. Kaya hindi ko siya tinuloy. So, ito yung nagustuhan ko sa sa product na to. Tsaka kukunti lang. Tsaka yung niya, yung effect niya, sa skin, malambot yung yung effect niya. Try nyo siyang gamitin ng mga 2 days. Makikita nyo na agad yung effect. Kasi never akong nagkaroon ng ganong thought sa sabon Ito lang talaga. Nung tinanong niya nga ako, pinapili niya ako, sabi niya, ano yung gusto mo? Kasi dalawa pala to, merong white tsaka yung red. Tapos sabi ko, try ko muna tong ito, try ko muna. Kasi nga, nung chinek ko yung ingredients niya is mga mga natural ingredients. So sabi ko, itatry ko yan. Mag-i-stick na ako dito, I'll think. Ito na lang yung gagamitin ko palagi. Tapos, yun na lang din yung papabili ko sa Pilipinas. Tapos, sa Philippines, hindi ko alam kung magkano to, pero, sa Pilipinas, pero, try nyo na lang doon. Ilalagay ko din yung link sa description box kung magkano to sa Lazada, para meron kayong idea. So, yun muna for today. Pero ito, maire-recommend ko to. Lalong-lalo na sa mga may mga pekas or mga butlig. Kasi natanggal niya talaga yung butlig ko. Dahil nagbubutlig ako ngayon. Pag ganitong spring, nagbubutlig na ako. So, yun. Ito, natanggal niya yung butlig ko. Nag-subside. So, overall thought about this product is okay. So, maire-recommend ko siya. Pero syempre, much better to ask the dermatologist kayo, lalo na pag pregnant kayo, ask the OB/GYN and dermatologist para, 'di ba? Para mapayuhan kayo kung ano yung mga bawal sa inyo. So, yun lang muna guys for this video. I hope you enjoyed this video and don't forget to like and subscribe na rin to my channel. See you again later. Bye!